Isang mainit na balita ang gumugulo ngayon dito sa mundo ng crypto, lalo na para sa mga holder ni XRP. Matapos po ang pagtaas niya sa presyong $3.66 nitong mga nakaraang linggo, ay tila bumaliktad po bigla ang sitwasyon. Marami ang umaasang ito na ang simula ng mas matagal na bull run. Pero isang analyst ang nagbibigay ng babala. Ayon po sa kanya ay maaring hindi pa tapos ang pagbagsak ni XRP at posibleng umabot ito ng hanggang $2.48. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit may posibilidad na bumagsak pa si XRP, ano ang sinasabi ng mga analyst, at kung anong mga signal mula sa market ang dapat po nating bantayan. Detalyado po nating aalamin ang galaw ng presyo, ang kilos ng mga whales at ang technical na condition ni XRP para malaman po natin kung saan nga ba papunta ang kanyang presyo. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung bakit sinasabi ng ilan na nasa panganib pa rin itong si XRP. Sa kabila ng mga pahayag ng ilang traders na nagsasabing malapit na raw sa reversal si XRP, ay may mga analyst naman na hindi kumbinsido. Isa na po dito si Ginoong Ali Martinez na kilala sa paggamit ng on-chain analysis at technical indicators para basahin ang kilos ng market. Ayon sa kanya ay wala pa raw matibay na suporta ang presyo ni XRP sa itaas ng $2.80 habang may pansamantalang bounce o pag-angat. Ito raw ay hindi sapat para sabihing tapos na ang correction o pagbagsak ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng whale dumping sa presyo ni XRP? Malaking dagok po sa presyo ni XRP ang ginawa ng mga malalaking investor or tinatawag po nating crypto whales, sapagkat noong August 2 ay naitala ang pagbebenta ng mahigit 710 million XRP sa loob lamang ng isang araw. Isang nakakabahalang sinyalis ito, lalo na't ang ganitong galaw ay nagpapakita ng kawalan ng kumpiyansa ng mga malalaking holders kay XRP. Kapag bumitaw na po ang mga whales sa kanilang hawak or holdings, kadalasan ay nagsisimula na rin na bumagsak ang loob ng mga retail investors. Sa ganitong pagkakataon ay lalo pang nadaragdagan ang pressure pababa sa presyo. Ngayon ay saan po dapat mag-hold sa XRP para manatiling bullish ang kanyang setup? Ayon po kay Ginong Martinez ay mahalagang bantayan po natin kung magagawang manatili ni XRP sa itaas ng $2.80. Kapag bumagsak po siya sa ilalim nito, ay mas titibay ang posibilidad ng mas malalim pang correction. Ang susunod po na support level ay nakikita po niya sa presyong $2.48 na siyang tinutukoy niyang solid support zone. Samantala ay may ibang analyst naman tulad ni Ginoong Dom na may bahagyang positibong pananaw. Ayon po sa kanya ay may mga sinyales ng recovery, pero kailangan munang mabawi ang $3 bilang isang matatag na support level. Dagdag pa niya ay kailangan ni XRP na ma-break or mabasag at saka ma-maintain ang presyo na $3.12 para masabing tapos na ang downtrend. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng debt cross sa MVRV ratio ni XRP? Ayan. Isa pang technical na signal na hindi po kanais-nais ay ang tinatawag na debt cross sa MVRV. Ayan, para po sa mga hindi pamilyar,
Ang MVRB or market value to realize value ay isang paraan para malaman kung overvalued or undervalued ang isang coin batay sa presyo kung kailan ito huling na move or na trade. Yan po yung MVRV ratio at saka debt cross na XRP sa chart na ito na ibinahagi ni Ginoong Ali Martinez. Ayan, kapag nagkaroon po ng debt cross sa indicator na ito, kadalasan ay sinyalis ito ng sobrang valuation at posibleng babagsak pa ang presyo. Ibig sabihin ay marami po sa mga holder ang nakabili sa mas mababang presyo, kaya mas mataas ang chance na ibenta po nila ang coin para ilak ang kanilang tubo or gain. Ito ang dahilan kung bakit mas lumalalim pa ang correction kapag ito ay lumilitaw. Ngayon ay sunod po na katanungan ay may lakas pa ba si XRP base sa galaw ng candlestick? Ipinunto naman ni Egrag Crypto na may mga positibong sinyalis pa rin na nakikita sa galaw ni XRP sa short-term chart. Ayon naman po sa kanya ay ilang beses na pong nag-close ang mga candlesticks sa itaas ng presyong $3 kung saan ay isang psychological level na importante sa market sentiment. Kahit na may mga week na nagpapakita ng selling pressure, ang buong katawan ng candlestick ay nananatili pa rin sa itaas ng $3 na presyo. Ibig sabihin nito ay hindi pa po sumusuko ang mga bulls o mga trader na umaasang tataas pa ang presyo. Ngayon ay ano naman ang mga target price na kailangang lampasan ni XRP para sa panibagong rally? Kung mapapanatili po ni XRP ang presyong nasa itaas ng $2.80 ay posibleng muling sumubok ang presyo na lampasan ang presyong $3.185. Ayon po kay Egrag, kung malalampasan po ang price level na ito ay maaari nang umangat sa $3.25. At kung tuloy-tuloy po ang momentum, ang susunod na target ay nasa presyong $3.33 at saka $3.45. Yan, kapag nalampasan po ni XRP ang mga presyong ito, ay posibleng muling sumiklab ang bullish momentum at magbukas ito ng oportunidad para sa panibagong all-time high. Pero syempre, ay maraming factors pa rin ang dapat pong isaalang-alang tulad ng galaw ng buong crypto market at mga balita na may kinalaman sa regulasyon. At bilang panghuling katanungan ay ano kaya ang posibleng susunod na direksyon ng presyo ni XRP? Ayan, sa ngayon ay hindi pa malinaw kung tataas or bababa pa si XRP. May mga analyst po tulad ni Ginong Martinez na naniniwalang delikado pa rin ang lagay at may posibilidad na bumagsak ang presyo ni XRP ng hanggang $2.48. Samantalang may ilan namang umaasang makaka-recover agad sa XRP kung ma-reclaim ang kanyang critical price levels. Ang tamang desisyon po ay nakadepende sa bawat trader. Kung ikaw po ay long-term investor ay maaring hindi ito malaking issue, lalo na kung naniniwala ka sa fundamental value ni XRP. Pero kung ikaw po ay short-term trader ay mas makakabuting mag-ingat ka po sa mga darating na araw at gumamit po ng tamang risk management. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay mahalaga pong bantayan natin ang galaw ni XRP, lalo na kung bahagi po siya ng ating portfolio. Ang posibilidad ng mas malalim na pagbagsak ay nangangahulugan na hindi pa ito tamang panahon para mag-all-in o magdagdag ng malaking puhunan. Dapat po tayo maging maingat at maghintay ng malinaw na confirmation ng trend bago po tayo pumasok. Mahalaga rin po na maging updated po tayo sa mga balita at technical analysis tulad nito
para hindi po tayo mabigla sa mga biglaang pagbaba o pagtaas ng presyo. At tandaan po natin, sa crypto trading ay hindi sapat ang tsamba. Kailangan po natin ng kaalaman at disiplina. At bilang panguli, para sa akin ay hindi dapat maging padalos-dalos ang mga trader sa desisyon, lalo na kapag ganito ka volatile ang galaw ni XRP. May mga sinyalis po ng lakas, pero may matinding babala rin mula sa mga indicators tulad po ng whale selling at saka MVRV dead cross. Ang pinakamatalinong hakbang ngayon ay ang maghintay at obserbahan ang galaw ng presyo kung mananatili ito sa itaas ng $2.80 o kung babagsak pa sa $2.48. Ang mahalaga po ay hindi tayo maipit sa maling entry. Dapat ay may plano po tayo, may risk management at lagi po tayong handa sa anumang senaryo. At tandaan po natin, sa crypto trading at investing ay hindi po palaging panalo. Pero kung matalino ka, hindi ka rin matatalo ng basta-basta. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.